Online check-in. Online check-in bago umalis ng bahay. Para na napipila mamaya. Tapos, ano yung ginagawa ko din? Bumibili ng Bili ticket. ng ticket. Ngayon lang ginagawa ang pagbili ng mga kailangan. Dahil sobrang busy. Tama to, no? So, sino ang nakaiwan ng coat niya sa bahay? Sino? Sino ang naiwan ng coat sa bahay? Bumiyahe kami ng maaga papuntang NAIA Terminal para may ample time kami to look for a parking lot. Kasi nisip namin na since pa Chinese New Year, baka maraming nagbabakasyon and wala kaming maparkingan sa Terminal 3. Fortunately, marami pang vacant space dun sa parking lot ng Terminal 3 nung dumating kami. So, talagang napaaga kami. Marami pa kami talagang time before our boarding. And hindi pa talaga open yung check-in counter para sa time ng flight namin. Since sobrang aga namin, naisip muna namin umakyat sa 4th floor ng NAIA Terminal 3 para magkape si Jordan. Tumambay kami sa Coffee Bean ng around 30 minutes and then medyo nainip kami so we tried to look around and inisip na namin na magbayad na ng travel tax. And then, tinry namin pumunta sa mismong Cathay Pacific if anong time or anong specific time kami makakapag-check-in. And then another fortunate event is that pinayagan na kami mag-check-in kahit hindi pa talaga check-in time or nagsistart yung check-in time para sa flight namin. Since maaga kami para sa flight talaga namin, inas kami ng attendant if we want to move our schedule ng mas maaga. Pero mas pinili na namin na sa mismong flight namin kami umalis kasi parang masyado namang nagiging hapit sa time kapag nag-yes kami na mas mapaaga yung schedule. From us checking in na hanggang makalabas ng security, sobrang bilis lang. Wala pang 1 hour, natapos na kami agad. So, maaga talaga kami para sa flight namin. Sobrang haba pa ng waiting time namin bago yung mismo boarding. So, we decided na mag-lounge muna. And then, yung lounge na available for us, may maximum limit lang yun. Or may maximum time lang na pwede kami magstay, which is 3 hours. So, sobrang nasulit namin yung 3 hours kasi nga, parang ang naging waiting time namin is 4 hours. Kasi na-delay din yung mismong flight namin ng 30 minutes dahil sa late nakarating yung Hong Kong to Manila flight or Hong Kong to Manila na plane. This is also the first time na mag-Cathay Pacific kami. Also, our first time na magkaroon ng international connecting flight. So, we'll share our thoughts and experience dito sa Cathay Pacific flights namin. And also comparison na rin sa previous flights namin. Though, isa pa lang naman yung airline na makukompara namin na full service airline, which is yung last year flight namin na Japan Airlines. Dahil most of our travels, puro low-cost airlines yung sinasakyan namin. Let's start. Sa in-flight meal, masarap naman ang pagkain pero walang dessert at medyo konti yung servings. Siguro dahil sa mabilis lang naman ang biyahe. Sa in-flight entertainment naman, sobrang dami ng choices at maganda rin ang screen. Mas malinaw ang screen compared sa JAL na Manila to Haneda flight namin dati na medyo luma ang itsura ng monitor at konti lang ang mga movies. Maraming bagong movies na mapagpipilian sa in-flight entertainment ng Cathay Pacific gaya ng The Marvels, Oppenheimer at Barbie. Marami rin magandang games na siguradong di ka mabobore habang nasa flight. Medyo masikip din pala ang feeling dun sa plane. Don't get me wrong, di hamak na mas maluwag ang Cathay Pacific kaysa mga budget airlines. Pero may something na di namin ma-explain na parang nagpapaliit dito. Or dahil ba full flight or dahil sa mismong aircraft.
Mapunta naman tayo sa flight namin from Hong Kong to Osaka. For in-flight meal, mas marami na ang servings at may kasama pang dessert. Tuwing nagpupunta lang kami sa Japan, nakakakain itong Häagen-Dazs. Napansin din pala namin na ang isang flight namin na from Osaka to Hong Kong may kasama ng blankets, di kagaya sa ibang Cathay Pacific flights namin na wala. Comparing naman sa JAL experience, lahat ng international flights namin ay may kasamang kumot at unan except sa local flights ng JAL. Pero lahat ng JAL flights namin may Häagen-Dazs, which is panalo-panalo para sa amin. Overall, okay na okay ang Cathay Pacific. Masasabi ko na uulit kami basta may budget. Pero siguro if babalik kami sa Japan at mas maraming ipon, mas pipiliin na namin mag-JAL ulit. Kahit na mas lamang sa in-flight entertainment ang Cathay Pacific. Please note na personal preference namin ito. Posible na magkaiba tayo. And thankfully, nakadating na kami sa Kansai International Airport. On time ang pag-alis namin ng Hong Kong and on time din dumating sa Osaka or sa Kansai International Airport. So, we expected na mabilis lang lahat. Pero no. Dahil may mga tourists na hindi pa nakapag-fill out or nakapag-register sa Visit Japan web, kaya nagkaroon ng bottleneck sa pila para sa immigration. Other than that, mabilis na ang mga next procedures. After immigration, security, and then, hello Japan! So if naalala nyo kanina or nung morning na umalis kami, bumibili ako sa Klook and yung purchase ko sa Klook is yung JR Haruka Express ticket. Ang itinerary kasi namin for this trip is 4 days sa Kyoto and then the remaining days ng stay namin is sa Osaka na. There are other ways para makapunta sa Kyoto besides using the JR Haruka Express Pass. Pero syempre, dahil cute si Hello Kitty, kaya ito yung binook ko. So, nasa Haruka Station na kami, papuntang Kyoto. Tapos, yung masakyan namin is hindi ito yung scheduled time na na-reserve namin. Kasi, super delayed na yung nag-start nang umalis ang train nitong time na to. Kaya medyo nagiging maingay na yung surroundings na halos hindi ako marinig kasi bumubulong lang ako. So, i-voice over ko na lang yung kinukwento ko nung time na to. So, nung nag-book kami ng Haruka, ang schedule na nakuha na lang namin is yung, I think yun yung last schedule, which is yung 10:16 p.m. So, hindi naman kami late, hindi rin naman kami ganun kaaga. So, in-expect namin na yung darating na train is yun yung train na magde-depart ng 10:16 p.m. Or yun yung scheduled train na sasakyan talaga na. Pero hindi, dahil nagkaroon ng accident, so na-delay yung train na pabalik. So, yung aalis talaga ng 10:16 p.m. is yung train na nakascheduled umalis 1 hour before the 10:16 p.m. Pero buti na lang, nag-ask kami sa mga staff kung pwedeng sumakay na doon. And then, sabi nila, yes, pero hindi na doon sa reserve seat, kundi sa non-reserve seat na. And buti na lang din, and thank God talaga na maluwag yung train station, or maluwag yung train, and kahit saan, pwede kami umupo. So, na-accommodate kami ng 10:16 p.m. din na schedule. Kahit na kilala ang Japan sa being on time, there are many things that can happen. There are many unexpected things that can happen. So, plan accordingly. And especially, mas okay kung agahan pa rin natin para if ever na may mga incidents na ganito, hindi pa rin tayo malilate or wala tayong hassle na may experience. And dahil dyan, Welcome to Kyoto!